Lahat po nagagalit. Dahil sa sistema ng ginawa nila, puro Sa halip na mapigilan ng flood control projects ang pagpasok ng tubig baha sa tahanan ng ating mga kababayan sa Bulacan, naging dahilan pa ito upang umapaw at mamalagi ang baha sa loob ng bahay ng maraming residente. Ngunit bukod dito, may mas malalim pang dahilan ang maraming Filipino upang manawagan sa mga kinauukulan sa isinagawang 2-day peaceful rally na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ang kalayaan sana ng bansa mula sa kasakiman at katiwalian. Panoorin po natin ito. Dito sa Luneta, matatagpuan ang pantayog ni Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Kilala rin siya bilang may akda ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, mga nobelang nagbigay inspirasyon sa mga Filipino noon upang ipaglaban ang kalayaan mula sa pananakop ng gobyernong Espanyol. Ngunit sa pagkakataong ito, dito rin sa Luneta, hindi boses ng iisang Filipino lang ang maririnig. Tulad ni Dr. Jose Rizal, kalayaan din ang hangad nila, pero hindi mula sa pagkaalipin ng mga banyaga, kundi mula sa katiwalian ng kapwa Filipino, sa hanay pa ng mga nanunungkulan sa bansa. Lalo nating maiintindihan ang damdamin nila kung personal nating makikita o mararanasan ang pinaghuhugutan ng kanilang saloobin. Mahigit 5 buwan na ang baha rito sa Kalumpit. Ang itinuturong dahilan ng mga residente, ang kinurakot na flood control projects. For 43 years na ako dito. Ngayon lang nangyayari nga yung ganyang pagbaha eh. June, July, August, September, October hanggang ngayon. simula noong June 15 hanggang ngayon, lalaki, liliit, minsan hanggang bewa, hanggang leeg dyan sa mga dinadaanan. Napakababa ng riprap hanggang tuhod lang. Yun nga ang ginawa nila. Dinipid siguro. Yung kalahati napunta sa kanila. Nandito ako nung ginawa ito. Kulang sa simento, kulang sa bakal, tinapid lahat, pati yung mga panambak. Yan lang yung ginawa, yung riprap, alpak pa yung gawa. Ang nilagay sakula na nilagyan ng lupa. Papasok dito, tingnan nyo naman ang lugar nila. Oh. Kaya dito, hindi na rin nawawala yung tubig. Puro ganyan na lang. Talaga pong napahapo dito. Isa ngayon po ang naging problema. Tumagal po. Lahat po nagagalit. Dahil sa sistema ng ginawa nila, puro hindi ho ayos. Wala akong malasakit sa kapwa, yung kaya kami nagkaganito. Mahirap. Marami na po ahas dito. Marami po. Sumakot na po sila namin sa bahayan dahil natatangay po sila ng agos pagka po may high tide po. Lalo po silang pupuntahan kung yung bahayan po nakita nila. Kwento pa ng mga nakatira rito, problema rin nila ang masangsang na amoy ng tubig baha, iba't ibang mikrobyo mula sa mga kanal at Poso Negro, at ang patuloy na pagtaas ng dengue cases dahil sa stagnant water. Bangka na po talaga ang kailangan na transportation dito sa aming kalsada lang dapat paglalakad hindi na po talaga kayang maglakad. Siguro yung iba po, second floor talaga. Pero kami po, bubong po, hindi po talaga matatawag na second. Ginawa na lang po na para ng asawa ko, para lang po meron po kaming malikasan.
hindi na po talaga siya pwedeng tirahan. Lagi po kasi siyang may tubig. Yung iba po, pag talaga pong malaki na po ang tubig, nag-evacuate po sila din sa digis mga kamag-anak. Ang dami pong nahihirapan. Katulad po nito na sa likod po namin, marami pa pong naka-evacuate. Kawawa naman po sila. Itong pinakamahirap tong taon na ito. Kahit gusto namin lumabas na mamili ng mga kailangan namin, hindi kami makakalabas kung walang bangka. Ako nga po madalas, lagi po may sakit po ngayon. Dati po hindi naman. Likod ng bahay namin na yan, dati palayan, na naging palaisdaan. Hindi ko po alam kung bakit nila na aatim po na gastusin po ang hindi naman po para sa kanila. Dapat maparusahan sila, parang malaman nila kung ano yung pagkakamali nila. Kaya pakiusap ko lang po Pangulong Marcos, bigyan naman po natin ng hustisya ng mga naka-evacuate po natin dito. Wala na silang natutuloyan sa kanilang bahay. Lahat po kami galit. Kasi di naman dapat namin talaga ito dinadanas. Yun nga po lagi ko sinasabi, oo, sanay kami sa baha, pero hindi naman dapat ganito katagal. Ito po yung pinakabukid eh. Kaya po masiklay po yung mga tao rito. Wala pong may bahay dito nung araw na walang tanim na mga gulay. Dito po sa dinadaan natin ngayon. Ito po kasada talaga pong lalakad ng tao, nakakapaglakad. Baliktad daw ngayon, wala nang sasakyan, puro bangka. Puro bangka na po. Paano po kung wala kang bangka? Napakahirap po. Makikisakay ka lang po. Dapat inayos sila mabuti. Hindi, kinurakot. Di ba? Pinahirapan mga tao dito. Sa tingin niyo po, kung maayos yung kanilang mga ginawa, hindi ganito. Oo, lalabas yung tubig. Sana po, magawa po na lang nila yung daan nito. Yung sa amin, para yung tao, may dinadaanan. Kawawa po yung mga tao, wala po yung naano. Bumili na po silang lupa sa ibang lugar. Kaya po yung mga naiiwan, hinangin talaga yung walang kakayanan na lumipat. Kahit po ganyan kahirap, nagtitiis po sila. Isa sa mga residenteng nagtitiis dito, si Nanay Evelyn. 75 years old at nag-iisa sa tahanan. Magsa-76 po ako sa December 5. Parang dagat na po sa lalim. Ubog ang tao po dito. Sa lalim. Ano po na yung mga iba dito, mayayaman na sila. Ang pagpataas sila ng bahay, saka nakakakuha sila ng upahan na bahay, kayang-kaya nila. Kamukha po namin, hindi naman namin kayang mangupahan ng malaking halaga. Mga babaang bahay na dahil sa tubig. Pero kung ginawa po nila na yung dapat nilang gawain, hindi makakaganon. Kahit na po siya Pangulo, hindi tama yung ginagawa niya. Tama po ba? Pawawalan sala niya yung may kasalanan. Ang daan-daang libong Filipino nagtipon sa isang mapayapang paraan upang sama-samang manawagan. Hiling lamang nila ay hustisya at kalayaan ng bayan mula sa matinding katiwalian. Hindi po kapanipaniwala yung mga sinasabi nila na napilitan lang daw po kami, binayaran lang daw po kami para magtungo rito. Marami kaming nakikitang mga katiwala na gano'n. Parang magkakaroon mga epekto sa amin yung paano na lang kung gayahin sila ng iba. Mga kabataan na sabihin, ay tama naman itong ginagawa nila, kaya gagayahin ko. Nakikita mo naman talaga ang gawa ng nasa gobyerno. Yung baha, walang tigil kahit saang lugar. Kunting ulan lang, baha ka agad. Kinurakot nila lahat ang pera. Nakakainis nga po, nakakagalit. Masama loob namin, lalo na masama loob po, naawa ko sa mga taong pinabaha. Dapat po, parusahan po talaga sila at bawiin yung mga kinuha nilang pera sa bayan. Ibalik po nila para maayos po yung ating bansa. Sana po magbago na po sana sila nila ang mga kumakot nun ngayon. Hindi lang po sila ang tao, dapat mabuhay. Lahat po ng tao kailangan ng maligaya kahit mahirap. Maawa naman po sana sa amin ang gobyerno. Kahit na po kung bibigyan kami ng konting kaligayahan. Sana po, Presidente, maawa na po kayo sa amin.
Sana po bigyan niyo kami ng konting kasiyahan sa buhay. Dahil sa pagkaalipin ng iba sa kasakiman, ang matagal lang tanong noon, nananariwa tuloy ngayon. Kailan kaya natin makakamit ang tunay na kalayaan? Ako si Felix Rodas para sa Rally for Transparency and a Better Democracy Special Coverage. Marami ang nagagalit dahil sa sistemang pansariling kapakinabangan lamang ang inaatupag na nawawala na ang malasakit sa mamamayan na sana'y natutulungan. Sana'y umusad na, sana'y may managot, sana'y makamit na ang inaasam na hustisya. Ako po si kapatid na Ara Alejandro. Magandang hapon po.